si Robert Ace Barbers, mga kababayan. Nagiging tema at topic ho siya ng mga DDS vloggers, mga bossing. Dahil nga, siya yung nangunguna, di ba? Sa pag-iimbestiga sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito ang sinisisi nila. Ito ang salarin, si Barbers. Kung bakit problemado ang mga Duterte, mga kababayan. Bakit daw ho? Humigop muna ako. Bakit daw ho? Kasi nung una, alam naman ho natin, mga bossing, di ba? Friendship to ni dating Pangulong Duterte. Supporter din to ni dating Pangulong Duterte. Kagaya ho natin, mga kababayan. At doon sa majority ng nanonood sa atin, tayo din ho, di ba? Friendship tayo, hindi yung close friends Pero tayo po ay nakasuporta din sa dating Pangulong Duterte, mga bossing. No? Banat nila. Ito, Barbers versus Barbers daw po, mga kababayan. Noong 2021, nakaupo pa ang dating Pangulong Duterte, sabi daw ni Barbers, napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Walang ibang kayang gumawa niyan kundi si President Rodrigo Roa Duterte. Ako ho, mga kababayan, na aminin ko, ganyan din ang sinasabi ko dati. No? At dito nga, sa labas ng bansa, sa labas ng Pilipinas, lagi kaming biktima. Yung presidente nyo tumetegi ng tao yun Pati yung mga inosente, sinasama. Biktima ho kami nun. Kami naman, no? Dahil nga isa kami doon sa mga bulag, isa kami doon sa mga sumusuporta, hindi. Yung mga masasamang tao lang, yung binabanatan ng mga yun. Yung mga masasamang tao lang, yung talagang inilalagay sa hukay ng mga yun. Ganon supporter po Di ba? Talagang ipinagtatanggol ko pa ho, mga kababayan. Ngayon, iba na daw ho si Robert Ace Barbers, mga bossing. Bakit daw po? January 14, kahapon lang, nung isang araw lang, no? Iba na yung kanyang sinasabi. Bagamat sinuportahan ko ang kampanya ng laban sa droga, ito naman pala no? Inamin niya naman pala na talagang supporter siya. Hindi kagaya nung mga ibang vlogger nila, sasabihin, ayoko kay Kibuloy. Si Kibuloy parang may topak yan kung ano-ano sinasabi. Si Kibuloy, sinasabi niya, medyamante yan. Ayoko. Tapos sasabihin pa ni Kibuloy, siya ang may, siya ang, tawag dito, may-ari ng universe. Ganun nila kaayaw si Kibuloy. Tapos ngayon, mga kababayan, kamping-kampi kay Kibuloy. Akala mo, Diyos na si Kibuloy para sa kanila. Yung kay Barbers, magkaiba naman ho, mga kababayan. Sige nga, kung magagaling kayo, pangalanan nyo yung mga vlogger na ganon. Yung mga vlogger na dati, galit na galit kay, kay Buloy. Ngayon, halos sambahin na si Buloy. Diba? Yun ang talagang, talagang nagsasalpukan yung kanilang mga sinabi. Ito ho, mga kababayan, aminado naman po si Barbers na bagamat sinuportahan ko ang kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon bilang isang kinakailangan tugon sa lumalaking krisis, ngayon ay hindi maikakaila na ito ay naging malaking kabiguan. Parehas ho natin, mga boss. Dati, hangang-hanga, okay na okay tayo. Kaso, ngayon, nalalaman ho natin kung ano ang mga katotohanan, kung ano yung mga nangyari, at kung sino lang yung mga nililigwak nila dyan sa laban kontra droga. Yun yung sinasabi ng mga politiko. Bakit si Michael Yang nandun pa sa laya, hindi pa din nahuhuli et cetera. Bakit puro maliliit lang ang inuudyokan na manlaban? Di ba, mga bossing? Talagang magkakaganyan si Barbers, no? Kung parehas lang din po natin, mga kababayan. Si Barbers,
Na dati po, bulag tayo, ang akala natin, okay, ang galing. Niyayaya mo na, yan, inayari naman yan, mga salot naman sa bayan yan eh. Tapos marinig mo sa dating Pangulong Duterte, aba, inuudyukan po namin sila, no? Na manlaban. Suko na, gusto mo pang kitilin yung buhay. Suko na, gusto mo pang kunin yung buhay. Di ba, Chi? Oh, late ka ngayon ah. Sabi ni Dax, 1976, hindi pa yan. Matalakay ngayon ang impeachment. Posible yan after election. Yang talakayin. Di ba mga kababayan, madami na sumusuporta dati kay Pangulong Duterte na ngayon po hindi na sumusuporta mga kababayan. At ramdam na po yun ng mga Duterte. Sarap humigop ng tsaa. Doon na nga lang po sa Davao mga bossing eh. Ano po yung sinasabi ng dating Pangulo? Sinasabi niya hindi na nakikinig sa akin yung tao. No? Bakit nyo kami papalitan dito sa sa Davao? Wala man kaming ginawang masama sa inyo. No? Serbisyo publiko lang ang ginawa namin sa inyo. Yun nga ba talaga? Dahil kumakalat po, no, paikot-ikot yung balita na kaya nagkaroon ng Kaya nagkaroon ng laban kontra droga para proteksyonan nila yung kanilang mga negosyo. Di ba? Mga bossing. So hindi natin masisisi si Barbers. Na ganyan mo, na dati talagang maka-Duterte, na dati nakasuporta sa dating Pangulo, tapos nakita yung mga hindi naman din pala naging matagumpay. At saka ang pinaka palatandaan natin na hindi talaga nagtagumpay yung laban kontra droga na yan, mga bossing. Yung una sabi niya, 6 months, sige, ubos ang droga sa Pilipinas. Wala. hindi nangyari, mga kababayan. Tengi pang another 6 months, malala pala ang droga sa Pilipinas. Pinagbigyan. Wala pa din. Natapos yung kanyang termino, meron pa din pong droga sa Pilipinas. Sa makatwid po o kumbaga, sa katotohanan bigo ang laban kontra droga. Mga bossing. Bigo yung laban kontra droga. Bakit to? Hanggang ngayon ang dami pa din no? Hanggang ngayon ang dami pa din at the same time, mga bossing, yung tawag dito? Sandali lang. At the same time, mga boss, tao ang naubos, hindi droga Sabi ni Ma'am Etheline, Solis, mamamayang Pilipino ang nalagas. Correct Sabi ni Rego, Adventure, ako din ganyan, Sir Mark. Todo suporta kay PRRD. Pero times goes by, no? Sayang lang pala ang suporta natin. Madami sumisigaw Puro maliliit na kababayan natin, yung mga nangategi, nangamatay. No? Yung mga malalaki, wala pa din. No? Hindi pa din nahuhuli. Eto po, mga kababayan. Parang si Roque, Tingnan natin kung topless natin si Ronil Yang. Galit na galit. Eto po ang ating gobyerno ngayon, mga bossing. Actually, hindi ko nga lang nakuha kahapon lang mga kababayan, may nahuli, bulto-bulto din po ng illegal na droga. Di ba? Pero wala tayong nababalita. Nanlaban. Noon nung panahon ng dating Pangulong Duterte, halos araw-araw may nanlaban. Tapos biglang narinig natin doon sa investigasyon na ginanap po sa Senado. Inuudyukan po namin sila na manlaban. Sila sabi ko po, inuudyukan namin sila na manlaban. Ayan po yung mga general o yung mga PNP chief dyan sa gilid. Alam nila yan. Si Bato, hindi mo alam kung pagpapawisan o kung ano gagawin Parang gustong iiwas yung sarili doon sa pagkakaturo ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Mga bossing, sila mismo aminado. Sila mismo mga kababayan, aminado na suko na.
Oh, gusto pa bawian ng buhay sa pamamagitan ng pag-uudyok na manlaban ho, mga bossing.